정리에 그하도록 알아。 スーパースターなぜ日本にやってきました。元世界亀田京之介。浪速の狂犬静岡に現る亀田京之介です。一気にヒートアップ。Ngayon na nga magaganap ang labang Janriel Casimero versus Kyunosuke Kameda ng bansang Japan. At marami sa mga boxing fans ang tumatalpak na kay Janriel Casimero, kung saan masyadong liyamado umano nitong ating pambato na si Casimero kontra sa Hapon. Gayunpaman ay hindi imposible na magawang maka-upset ang Hapon na si Kameda kontra sa ating bida. Narito ang mga dahilan kung sakaling ma-upset man o matalo ng Hapon ang ating 3-division world champion. Una ay kung magagamit ng wasto ni Kameda ang kanyang mga bintay sa laban kontra sa ating kababayan. Kagaya na lamang ng kanyang height at reach advantage. Malaki ang pakinabang ng tangkad at haba ng mga galamay ng Hapon na ito. Dahil may tangkad itong 5'10" kumpara sa mas maliit na si Janriel Casimero na may height lamang na 5'4". At dahil sa mas mahaba ang kanyang mga galamay kaya nitong bumato ng mga suntok mula sa malayong distansya na hindi maaabot ng mga counter-attack mula kay Casimero. Mabibilis na jabs at ang kanyang pamatay na uppercut ang mga suntok na maaaring magpahirap dito kay Cuadro Alas.
脅威というニックネームを持っています。一発返しました。ボディとかも効くんで、ボディですね。ちょっといいですね。入りましたね。そういうパンチを入れていかない。Pangalawa, maaaring gawin itong si Kyunosuke Kameda na panatilihing nasa malayong distansya ang kanilang laban. At para magawa yon, kailangan ni Kameda ng mabibilis na footwork para gawin ang in and out na estratehiya. At nang sa ganon, mapipilitan ngayon si Casimero na habulin itong Hapon na ito. At pag nangyari yon, maaaring mapagod agad ng gusto sa kakahabol ang 36 years old ng si Jonriel Casimero. At posibleng maaga itong maubusan ng hangin sa laban. At kung sakaling magkagayon man, doon na makakalamang itong pambato ng Japan. Pero ang tanong, mahuhulog nga kaya sa ganong patibong ang ating bida? Dahil sa pagkakakilala ko kay Jonriel Casimero, matalino din ito kung lumaban sa loob ng boxing ring. At magaling din ito pagdating sa pag-adjust sa kada laban. Kaya naman maaring inaasahan na rin itong si Jonriel Casimero ang ganong estratehiya ng kalaban niya. At posibleng meron na rin siyang pangontra sa ganong estilo. Kagaya na lamang sa mga nakaraang laban niya kung saan nagawa pa ring mapatumba ni Jonriel Casimero ang mga mas matatangkad na kalaban niya. At upang mas maunawaan pa natin ang ganyang senaryo heto at atin munang balikan ang mga laban ni Jonriel Casimero kung saan kanyang pinatumba ang mga mas matatangkad na kalaban niya. Pero bago yan, paki-like mo muna itong ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. Maraming salamat mga sir. Alright mga sir, ito at balikan natin yung mga naging laban ni Jonriel Casimero kontra sa mga mas matatangkad niyang kalaban. Ito sa laban na to ay kalaban niya ang Mexicanong si Cesar Ramirez na may tangkad na 5'10". Na halos kasing tangkad lang din itong si Kyunosuke Kameda na makakalaban ni Casimero mamaya. So dito makikita natin kahit na mas matangkad yung kalaban niya dito ni Casimero nagagawa niya pa rin patamaan ng mga solid na suntok yung kalaban niya. Ayun tumama yung bodega mula kay Casimero. Ayun. Kahit mas malaki sa kanya yung kalaban, parang si Casimero pa dito yung bully na fighter Sugod lang ng sugod. Ayun, ganda ng counter left hook na yun. Bagsak si Cesar Ramirez. Ganda ng left hook counter. Bigat talaga yung kamao ni Casimero, Ayun, Parang gusto na niyang tapusin dito yung kalaban niya. Ayun. Solid na kanan na naman mula kay Casimero. Ayun, nakakatama din naman si Ramirez dito. Bagsak na naman. Tignan natin yung replay. Yun, tumama yung sulit na kanan. Ito yung naging knockdown kanina. Bumitaw ng kanan si Ramirez at kinounter naman ng kaliwang hook ni Casimero. Yun, bagsak yung kalaban. Knockdown na naman. Pangalawang beses na to. Left hook na naman yung nagpatumba sa kalaban, men. Mabigat talaga yung mga kamao ni Casimero, mapakanan o mapakaliwa man yan, men. Malakas. So dito, parang hindi nagagamit ni Ramirez yung
advantage niya sa kanyang height tsaka yung reach advantage niya dito. Kasi nagagawang pasukin ni Casimero yung depensa niya eh. Yun oh. Madaling nakakat ni Casimero dito yung distansya ng kalaban niya. Yun, solid na kanan mula kay Alas. Uy, nakaganti din naman ng solid na kanan si Ramirez dun. Ayun oh. Uy, pero matibay talaga yung panga ni Casimero, no? Hindi basta-basta bumabagsak eh. Ayun, kanan naman oh. Sinalo lang ni Casimero. Tibay din ang panga eh, no? So, round 7 na tayo dito mga sir, no? Yun! Tumama na naman yung sulit mula kay Janrel. Mukhang hilo na naman yung kalaban mo. Ayun, bagsak na nga. Bigig, sulit na combination mula kay Casimero. Yun! Bagsak na naman yung si Cesar Ramirez dito. Grabe, men. Minamani lang ni Casimero dito yung mas malaking kalaban niya, no? So, posibleng ganito rin yung mangyari kay Kameda. Kung hindi magagamit ni Kameda yung reach advantage niya dito, no? Kasi si Casimero talaga eh, brawler talaga to eh. Sugod lang talaga ng sugod yung alam niyang gawin. Ayun, no? Bigig, sulit na uppercut na naman. Ramirez has little left. But for Casimero, one shot to the midsection. That's what he's looking for. Body shot mula kay Alas. Side of the body. Yun, uppercut, sayang dito mama. Boom! Isang sulit na kanan mula kay Casimero. Naku, tapos na yung laban, men. Grabing kanan na yun, ang lakas. Bigig! Napangiwi talaga yung panga ni Ramirez eh, no? Tingnan natin dito. Bigig! Grabe, tumalsik pa yung mouthpiece ng kalaban eh, no? Grabe, bigat ang kamao ni Casimero, men. Wide open for a shot to John Real Casimero. You know, that killer's instinct of Casimero. So malaki talaga yung chance na ganun din yung sasapitin na dun si Kinusoke Kameda kay Casimero. So ito, lipat naman tayo sa isa pang mas matangkad na kalaban ni Casimero na si Zulani Taytay, na may tangkad din na 5'10", na kasing tangkad din itong susunod na makakalaban ni Alas na si Kameda. Ito ay kaliwete yung kalaban niya, no? So dito iniikutan ni Casimero yung si Taytay. Ang ganda pa ng footwork dito ni Casimero. Ang bilis eh. Pag nagja-jab yung Afrikano, nakakaiwas agad si Casimero gamit yung footwork niya. Ang galing eh. Kahit mas mahaba yung galamay ng Afrikano dito, hindi niya pa rin matamaan si Casimero kasi sa ganda ng footwork ni General dito eh. Ang bilis ng mga step back niya eh. Ayun oh. So yung si Kameda naman, baka ganito lang din yung gagawin niya, no? Jab tapos iikutan niya si General, in and out na atake lang yung gagawin ni Kameda siguro. Tatakbo para hindi siya ma-knockout agad na kagaya sa nangyari kay Ramirez kanina. So ito preview ng isang boxer na matangkad na boksingero laban kay Casimero. Tignan natin kung ano yung magiging diskarte ni Casimero sa ganitong klaseng kalaban. Ayun, tumama yung kanan mula kay Janre. Ganda talaga ng footwork ni General dito eh. Ang bilis ng step back niya.
Kahit sobrang haba ng galam ng reach ni Tete, di makatama pa rin eh. Sinusukat pa ni Casimero dito yung haba ng distansya ng kalaban niya. Yun, counter na kanan. Tumama. Ito yung talaga yung mahirap sa matangkad na kalaban eh, no? Medyo hirap din si Casimero dito na tamaan din si Tete kasi mabilis din yung footwork ni Tete dito eh. Nung Afrikano, nakakailag din, no? Yun, no? Yun, tumama yung body shot mula sa Afrikano. Hindi rin makatama yung Afrikano eh. Ang layo kasi ni Janrel eh. So, ganito siguro gagawin ni Kameda, no? Di siya sasabay tapos jab tapos in and out na, ano, na atake sigurong gagawin ni Kameda. Ayun, ang haba ng jabs ni, ano, yun, pinasok na ni Casimero. Yun, tumama naman yung sulit na body shot mula sa Afrikano. Yun, body shot na naman, oh. Pag lumalapit si Casimero, atras agad yung sing Afrikano eh. Umatras din agad yung Afrikano pag lumalapit si Janrel. Ganun din naman si Janrel. Para yung mabibilis yung footwork nila dito. Yun, tumama ang combination mula kay Casimero. Uy, nagkauntukan yung dalawa. Yun, combination mula sa Afrikano. Dito parang medyo mas malapit na si Casimero sa kalaban niya, no? Mukhang nasukat na ni Casimero yung tamang distansya. Yun, no? Uy, muntik pinamaan si Casimero ng counter na kaliwa. Grabe talaga yung haba ng jabs ni Tete dito. Big! 1-2 combination, men. Sa pool, sa sentido yung Afrikano. Nako, hello. Parang lasing na dito yung Afrikano, men. Nako, yari kay Casimero. Tatapusin na ni Casimero dito, Big! Luhod na naman. So yun yung dapat ingatan dito ni Kameda, no? Yung malakas na combination mula kay Janrel. Ayun, no? Grabe talaga pag nakakaamoy na ng dugo si Casimero dito, di na titigilan yung kalaban. Ayun, sumadsad na naman yung Afrikano dito.
Sobrang hilo na. So nawala yung mga advantages ng Afrikano dito, no? Higig! Nagawang pasukin ni Casimero yung depensa niya eh. So panalo si General dito.